Magandang araw po. Magandang araw po. Sa araw pong ito, mag-a-assist tayo kung ano ang naiwan sa ating mga napabayaan dahil sa problema ng pamilya, no? Ang hito natin, yung sample ko nung una, yung gusto kong palakihin, yung mga shooters, ito na. Malaki na sila at wala namang problema kahit na napabayaan natin ng mga 2 araw kasi nandoon tayo sa ospital. Andito sila, buhay na buhay. At pinaigahan ko lang ngayon, pinahibasan ko dahil kukunin ko yung mabaho na tubig kay bumabaho na kasi. At yung mga naiwan natin na ulang sa pispan, tingnan din natin kung ano ang nangyayari sa kanila dahil tingnan na lang natin kung anong assessment natin na magagawa sa panahong ganito, yung may problema ang pamilya at yung inaalagaan mo, kung ano ang response nila. Diba mas maganda kung ganun? Tingnan natin yung ulang. Nandito lang ang ulang, oh. Yan. Ayan. Yan ang ulang. Nagpaigahan ko at nakita ko din sa ilalim. Ang daming patay. Naubos talaga yung naiwan sa brownout. Naubos talaga. Namamatay. Sa napabayaan lang ng mga ilang araw, hindi natin na-assist yung kurente, saka yung amoy ng tubig, hindi natin na-assist. Kaya naging ganyan. Ang dami naging mga nagpula-pula, oh. Mga ulang yan. Namamatay sila. Tingnan din natin yung mga iba nating pananim. At saka yung mga similya natin sa ibang tab. Kalabas. Kahit naiwanan natin, ganda pa rin ang bunga. Yan, oh. Namumulaklak pa rin. Ito ang kalabas. Saka ito. Walang problema kahit naiwan ng ilang araw. Ito ding puno ng gabi. Wala ding problema. Pero hindi ito naglalaman. Kasi dito sa atin, mababang lugar ito. Mabahaan. At saka matubig. Kaya hindi ito naglalaman. Maglalaman lang itong klase ng gabi na ito kung sliding yung lupa at saka mabuhaghag, maraming laman. Maganda kaya ito ipanghalo sa karning baboy, yung sa paa. Halos nag-brown na yung tubig, no? Hindi natin makita ang hito dahil nagplankton. At saka maganda ang sitwasyon ng mga hito. Hindi naghahangla. Malamig kasi yung plankton. Tingnan nyo yan dyan, oh. Meron mga hito dyan. Yan, oh. Nasa ilalim. Stable na stable. Yan ang mga ng hito. Yan, maganda yung sitwasyon nila dito. Pero kawawang kawawa ito dahil sa nalutas ito ng plankton. Hindi ko na nakuhaan ng plankton. Kaya yung isang klase ng plankton, yung phytoplankton, dumadami kasi walang zooplankton. Ito kasing phytoplankton ang pagkain ng zooplankton. Kaya kung kukuha tayo ng zooplankton at ilagay dito, magiging powder ito. Kasi kakainin sila ng zoo. Mamaya, pagsikapan ko po mamayang hapon, makakuha ng zooplankton para ilagay ko dito at makakain naman itong mga phytoplankton. Kapag ganito, lalagyan mo ng zooplankton, dadami talaga yung zoo
kasi hindi siya mauubos ng mga hito dahil may matataguan sila na mga madidilim na lugar. Yan, ganyan. So, dito rin sa unahan, may bayabas din ako na inaalagaan kasi hindi natin alam ang sitwasyon sa ating buhay. Kadisgrasya tayo. Pagka madisgrasya, kailangan natin itong bayabas, pangunang lunas. Kasi kung wala tayong pangunang lunas, yung pasa ng natamo mo sa disgrasya, maano yon, ma-infeksyon, pagkatapos nagtutubig, sa pagkatapos sumasakit. Kung gaano kasakit yung pagkadisgrasya, dudoble yun pagdating ng mga 3 araw. Kung walang bayabas, ilaga lang natin itong dahon ng bayabas, pagkatapos ipunas doon sa pasa at saka sa sugat na natamo sa disgrasya. Pagkatapos parang wala ka nang nararamdaman talaga. So pagpunta mo sa doktor, hindi ka na hindi ka na mamimilipit sa sakit kahit nasa na. Pero sana kung kaya nang hindi na magpunta sa doktor, kapag nalagyan na nito ay okay na. Kasi kung pupunta ka sa doktor, dagyan mo na naman nila ng alcohol, mabubuhay yung sugat. At yung gamot na naman ng doktor yung maggagamot sa'yo, hindi na yung bayabas. Saka maraming salamat po sa inyong panonood. Ito lang po yung update ko nung naiwanan kong mga alaga ko. Marami pa yung mga limon doon, pero natingnan ko maganda naman ang kinalabasan. Hindi na lang natin sila purtahan doon. Maraming salamat sa inyong panonood at sana may matutunan kayo sa aking mga video na walang kabuluhan.